parang insecure na ako sa mga ka-chat niya noon yung ginagawa ko na, sabi ko patingin naman ni Pipay gano'n, patingin naman sa video call or video call. Ayun, Pipay pumapayag naman siya, sabi ko wala na sigurong problema. Tapos mga ilang buwan, ayaw niya na. Sabi ko bakit? Sabi niya Sino si ayaw niya kasi parang Pipay? para daw. Ha? Ano yung Ano ma'am? pinabi-video call mo? Patingin ng Pipay? Sabi ko, patingin naman ni Pipay kasi siyempre mag-asawa kami, ma'am eh. Mga tagal naman bago siya pumunta dito. Sabi ko, patingin naman ni Pipay kung kamusta na, Tao ba yung ganon. Pipay? Ano ma'am, pwede ba sabihin? Yung ano ng babae. Oo, opo. Sorry. Yun kasi tawag niya sa ano ko, Pipoy eh. Yung tawag ko sa ano niya, Pipay. Hmm. Pinapakita niya naman sa akin. Tapos eto lang, sabi niya sa akin, ayoko kasi ng ganyan ganon. Tapos talagang yung trust issue ko lalo lumala. Sabi ko, bakit dati-dati ilang buwan okay naman. Tapos biglang nagbago. Biglang di niya na nilalabas si Pipay. Hindi na lumalabas si Pipay. Tapos pag naglalabing-labing kami, Hi mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Hello, magandang... Hello. Ay, teka lang. Ang lakas ng boses. First time ko tumawag, nasagot agad. Yeah! So, pangalan mo? Ay, Jack. 34, gwardiya ako dito sa May Kawayan, Bulacan. Naguguluhan kasi ako kasi yung asawa ko, ang laki ng pinagbago niya nung nagkatrabaho siya. Ano nangyari? Nahuli ko siya na nag-cheat sa akin. Tapos sinabi niya naman sa akin kung bakit niya nagawa yan, napabayaan ko daw siya, which is baka totoo nga. Kasi nga, napaka-complicated kasi na nangyari sa buhay namin. Nung una, nahuli ko yung cellphone niya, burado lahat. Tapos may nakita akong mga screenshot hanggang ngayon, nakatago pa sa akin. Tapos pinatawad ko siya noon, kala ko okay na. Pero ibang-iba na yung mga kilos niya. Nahuli ko na naman siya pangalawang beses, nakikipag-flirt sa kapitbahay namin sa Leyte. Nakikipag-flirt sa kapitbahay ninyo? Oo. Tapos etong nagkaroon ako ng trust issue. Lahat ng sinasabi niya hindi ko na pinaniniwalaan. Okay, kasi nga, nanloko na sa'yo. Ganon, kaya hindi mo na pinaniniwalaan. So kada day off niya, which is Martes, Monday pa lang ang gabi na andito na yun. Siyempre, masaya naman ako kasi asawa ko yun eh. Tapos pag may ginagawa kami, which is gawain ng mag-asawa, napansin ko, hindi na siya nilalabasan. Okay. Tapos noon, hindi nagulat ako yung mata niya, parang may something talaga kasi 15 years kami, parang nararamdaman ko. Na parang may tinatago siya. Tapos minutor namin pabalik dito ng May Kawayan, Bulacan. Tapos sabi niya, saglit lang beha kasi kasi may kakausapin, aawain lang ako sa gawa ng trabaho. Ang tagal niya, sabi ko, ba't kaya ang tagal niya? Tapos mamaya-maya, bumalik siya dito, umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, sabihin mo yung totoo. Alam ko yung iniiyakan mo, lalaki lang, wala nang iba. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos humagulgol siya ng iyak na parang namatayan. Sabi niya sa akin, kapling niya daw yun, sorry daw, kapling niya daw yun. Sabi ko, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi niya, ano ba ang hilig mo talaga sa ano ba yung binata? Sabi niya, may asawa rin daw. Okay. Sabi ko, ang hilig mo ma-involve sa may asawa. Tapos humagulgol na naman, niyakap ako ng todo. Sabi niya, sorry. Sabi niya ganun, sorry. Sabi, bakit? Para saan? Sabi, wala na talaga. Sabi ko, ano ibig mo sabihin wala na? Wala na akong nararamdaman sa yung pagmamahal. Sabi niya ganun sa akin. Tapos, napaisip ako. Sabi ko, kailan pa? Sabi ko ganun sa kanya. Matagal na daw. Simula nung na-involve siya sa una niyang nakatrabaho, yung una niyang tawag ito, una niyang nakarelasyon, yung katrabaho niya. Yung tapos? una niyang nakatrabaho, na-save ko po yun yung una niyang katrabaho. Kasi sabi kasi ng una niyang katrabaho, Jason yata pangalan nun.
Yung sabi ng una niyang katrabaho, hiwalay na daw sila ng asawa niya. Ngayon, nahuli ko nga ganon. Pinachat ko sa kanya yung asawa kung totoo. Gumawa pa kami ng account kasi may likas gumawa ng account yun eh. Tapos, ang bilis mag-reply ng babae. Ang sabi ng babae, kasama ko siya ngayon. Bigyan mo ko ng screenshot. Ano ba sabi niya? Ganyan. Grabe yung iyak niya noon. Grabe, para akong pinagsasaksak. Tapos sabi ko, ano bang nangyayari sa'yo? Yung pala, hulog na siya. May time na sinabihan niya ako yung nagmamakaawa ko sa kanya. Wala kang pakialam kung lalabas kami, kung gagala kami. Wala kang pakialam kung gusto ko daw mag-stay. Siyempre, kinain ko lahat yun. Kinain ko lahat kasi ayaw ko mawala asawa ko, baka kaya pang i-save. Sabi kong ganon. So, ibig Tapos may sabihin... time pa sige. Ano pa ang time na yan? May time pa po na may nag-chat sa akin na yung dati niyang account, sabi niya na-hack daw yun, na-hack niya. Pero ang feeling ko siya nag-chat sa akin yun pinakita yung conversation nila ng kapitbahay namin sa Leyte na patinginan sa'yo, may hotel pa yung pinag-usapan nila. Grabe yun, sakit sa akin. Sabi ko, pinasadya niya siguro yun para magalit ako, tiwalayan ko siya. Ayun yung nasa feeling ko. Okay. Tapos lahat ng sweldo ko, Tita Kim, binibigay ko sa kanya, nagkautang-utang na ako sa kasama ko, sa mga empleyado dito kasi pabrika ng sabon to dito eh. Lahat na, inano ko na para makapag-provide ako sa kanya. Pagtapos kung okay yung mga 2 buwan kasi nag-update siya, tawag pag bago umalis, sumakay hanggang dumating sa MC, hanggang dumating siya doon. Tapos nun, mga ilang buwan nga, yung sinundo ko nga siya, kasi September 26, sabi niya, ayusin natin to. Bigyan mo lang ako ng space. Ngayon, sabi ko, sige, binilihan ko pa siya ng king size na sapin sa higaan niya. Tapos unan, tsaka 2 damit. Kasi yung request niya, binigyan ko pa siya ng allowance niya. Halos lahat ng pera ko sa kanya ko na ibibigay. Kasi nga, siyempre, mahal ko eh. Tapos? Tapos pagka 26 na, Tita Kim, 26 ng September, yun nga, tiniis ko siya na hindi ko na siya kontakin, which is, masakit talaga sa akin yun kasi gusto niya ng space eh. Gusto niya ng space. Tapos noon, mga 5 days, kinamusta ko. Sabi ko, kamusta? Grabe yung mga chat niya sa akin, pinabayaan mo ko. Yan, putang ina mo. Sorry, pinagmumura ako. Hindi ko siya minumura, ma'am. May mga may mga ebidensya. Tapos hanggang sinend ko na rin sa mama niya. Sabi niya, sana hindi ko na lang hiniwalayan yung isa kung alam ko lang na ganito mangyayari. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi mo, bigyan kita ng space. Ngayon na binigyan kita ng space, ba't gaganyan? Tapos yung pagsweldo niya nung petsa Gis, tinatawagan ko yung mga anak ko. Yung tinatawagan ko yung mga anak ko, ang sabi ng anak ko, hindi daw tumawag. Ngayon, nag-inom ako dun sa bayan ng Teka lang, so may anak barangay. kayo, ganon. 2 po, puro babae. Okay, tapos? Mapagmahal po yung mga anak ko, mga achiever po yung anak ko simula na nag-aral. Tapos yun, nag-inom ka, tapos? Tapos chinat ko siya. Sabi ko, once na hindi mo tawagan yung anak natin, alam mo na mag-iiskandalo ko dyan sa MC. Natakot yata, tinawagan yung mga anak ko. Tapos nanong ko yung anak ko na tumawag na ba yung mama niyo? Sabi niya, opa, sabi ni mama, hindi naman daw kayo naghiwalay, nag-away daw kayo. Hindi ko na siya tinatanya na wag mo nang lokohin yung mga bata kasi pinapaasa mo lang yung bata. Sabi, sige, uuwi ako dyan. Sabi ni mama pa, uwi na daw kayo. Sabi niya, wag mo nang paasahin yung mga bata kasi alam mo, masakit na eh. Ako nga tinitiis ko hanggang ngayon, ma'am, wala kaming contact, tinitiis ko. Ang gusto ko sanang ma'am, anong dapat kong gawin? Mahal ko siya pero ayoko na. That's so sad. So, ibig sabihin, kuya, ay kasal kayong dalawa? Opo, pinakasalan ko po siya sa mayor at saka sa simbahan 2 beses po, which is March 6 at saka March 16. Tandang-tanda ko po. Grabe naman yun. So, parang ang lungkot naman. Nalungkot ako para sa story ninyo. Kasi di ba parang binibigay mo talaga lahat ng pagmamahal mo sa kanya eh. Tandang-tanda mo pa ngayong araw na pinakasalan mo siya sa harap ni Mayor at sa simbahan. Pinakasalan mo siya pagkatapos... Lahat po ng magagandang memories namin tanda ko po. Tapos ilang beses kanyang, I'm sorry for the word pero ilang beses ka rin niyang niloko. Diba? Genie, diba? Kung kasama po siguro sa tingin ko, nanloko na rin siya sa akin yung nasa Mandaluyong pa siya nun eh.
Kasi Okay. naano siya, na-terminate eh. Hindi ka naman mati-terminate kung wala kang ginawang ano eh. Na-involve daw siya sa lalaki. Iyak pa siya ng iyak, yung ganon. Baka Tapos may, sabi ko, hindi ako bakit naniwala ganun? kasi sa tagal namin, ma'am, never kasing na ano yan eh, never na involved sa ano kasi gwardiya rin ako sa port doon nung araw. Lahat ng gusto niya binibigay ko naman. Tsaka wala akong maisip talaga na ano eh. Eto na lang, yung recently nga, yung nahuli ko siya nung by June. Sabi ko, pagkahuli ko, yung sinabi niya sa akin na ano na parang feeling niya daw pinabayaan ko siya, ganun, ganyan. Di sabi ko, parang na-touch din ako doon. Sabi ko, may pagkakamali rin ako. Sige, magsimula tayo. Tapos noon, ayaw niyang, may nakuha ko yung number ng lalaki eh. Ayaw niyang tawagan ko. Pag ginawa ko daw yun, wala na daw ako mapapala. Ganun, ganyan. Tapos talagang nagagalit siya, umiiyak. Sabi ko, hindi ko pwede to awayin itong lalaki nito. Baka kasi ito yung maging dahilan kung bakit kami maghiwalay. Kasi nilalabang ko, mami. Nilalabang ko talaga eh. Kasi Teka alam lang ko, Kuya, bakit mo nilalaban? Yung parang gusto, interesting lang. It's just interesting to know. After all na ginawa sa'yo, bilang isang lalaki na tatapakan yung pride mo, bilang isang lalaki na ikaw yung asawa, tapos ginaganyan ka, paano mo natagalan yun? Paano mo siya napapatawad pa ulit-ulit? kasi po ma'am, sa 15 years namin, masaya naman kami. Tapos hindi ko talagang baka nakikip na gano'n lang, sayang lang ng oras kasi hindi ko nga daw siya pinapansin. Tapos yung, sige, okay, ganyan. O sige, ganito. Sinuportahan ko siya sa kung anong gusto niya. Pero naiba na talaga yung mga galaw niya. Pag kami nagbi-video call, sa screen lang nakatingin. Tapos pag may dumating sa sobrang na nga mami, sa sobrang parang na ako, parang insecure na ako sa mga kachat niya noon yung ginagawa ko na, sabi ko patingin naman ni Pipay ganoon, patingin naman sa video call or video call. Ayan, Pipay pumapayag naman siya, sabi ko wala na sigurong problema. Tapos mga ilang buwan, ayaw niya na. Sabi ko bakit? Sabi niya Sino si ayaw niya kasi Pipay? parang para daw ha? Ano yung pinabi-video call mo? Patingin ng Pipay? Sabi ko, patingin naman ni Pipay kasi siyempre mag-asawa kami, mami. Mga tagal naman bago siya pumunta dito. Sabi ko, patingin naman ni Pipay kung kamusta na, Nagtao ba yung ganun. Pipay? Ano mo, pwede ba sabihin? Yung ng babae. Oo, opo. Sorry. Yun kasi tawag niya sa ko, Pipoy eh. Yung tawag ko sa niya, Pipay. Hmm. Nalito lang ako kasi akala ko may pinapatingin na si Pipay. So, sino si Pipay? Pinapakita niya naman sa akin. Tapos eto lang, sabi niya sa akin, ayoko kasi ng ganyan ganon. Tapos talagang yung trust issue ko lalo lumala. Sabi ko, bakit dati-dati ilang buwan okay naman. Tapos biglang nagbago. Biglang di niya na nilalabas si Pipay. Hindi na lumalabas si Pipay. Tapos pag naglalabing-labing kami, hindi ko alam kung malulungkot ako, matatawa, nadadala ako sa tawa mo eh. O tapos, ano na? Pinag-aral ko pa po yun eh, kasi yun, isa rin sa dahilan yun kung bakit disagree yung pamilya niya sa akin dati. Yung napatunayan namin, okay naman. Tapos pag nagsumikap kami dito sa Maynila kasi may nagawa nga kasi siyang kasalanan doon. Sinamahan ko siya, iniwan ko yung trabaho ko doon. Dito ako naganap ng trabaho. Tapos ayun, nagulat na lang ako na minsan may sinasabi siya, yung kasal daw namin, papilang daw yan. Pag ayaw niya na daw, wala daw akong magagawa. Masakit na siya magsalita. Tapos nagmumura na siya, malulutong na yung mga mura niya. Oh. Sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, ang ganda yung yung nasa Mandaluyong ka pa, wala namang mga ganyan salita. Yung napunta ka dyan sa MC Ortigas, nagkaganyan ka na. Sabi niya, kung gusto mo ayusin natin to, sabi ko sa kanya, sabi niya kasi magsimula daw kami. Bigyan ko lang siya ng space at ayusin niya lahat, ganyan, tapos magsimula kami. Sabi ko, hindi maaayos to hanggat hindi ka nagre-resign dyan sa MC. Kasi ang daming kalokohan mo talagang natutunan dyan. Hindi mo ako minumura dati, ngayon grabe ka na magmura. Kahit gaano katindi yung away namin, ma'am, never kami nagmurahan. Ngayon, sabi ko, masakit na siya magsalita. Kung ginawa ko, ma'am, pagka 26, binlock ko siya, hanggang ngayon, naka-block siya. Okay, Kasi kuya. parang sabi ko, mahal na mahal ko siya. Pero parang hindi ko deserve tong nangyayari sa akin. Kasi nanonood ako ng mga
video ba yan? Yung mga ina-upload niyo po. Oo, Parang oo. ako yung tinatamaan eh. Oo. Ako yung tinatamaan. Tapos Oo. sumubok ako tumawag. Nasagot naman agad sa dami ng nanonood sa inyo. Sabi ko, baka kailangan ko nang i-share. Oo. Ay, grabe naman kuya ha. Ang dami mong pinagdaanan dyan sa asawa mo. Ang dami mga pagluloko. Kung ibang tao yan, naku talaga. Grabe naman yung Tinakwil pasensya na mo. nga po ako ng Tinakwil na po ako ng pamilya ko dahil sa pinili ko yung asawa ko. O, kasi mahal mo, 'di ba? Bilib naman ako Mahal sa na mahal ko po yung asawa ko. Kapag hiningi niya yung kabilang atay ko, bibigay ko eh. Oo. Grabe Wala eh. naman yan, Wala na kuya. po akong magawa. Oo, Pag pero sinabi niyang ibigay ko yung kaliwa kong kamay, ibibigay ko. Nilabang ko po muna siya bago ko siya sinukuan. Pero anong gusto mong mangyari ba ngayon? Ano bang gusto mo ngayon? Ito lang, dalawa lang naman ang option mo dyan eh. Gusto mo ba naman natili dyan at tiisin yan kasi mahal mo siya? O gusto mong humiwalay na sa kanya for your peace of mind? Anong gusto mo dun sa dalawa na yun? Kung ikaw ang tatanungin. Kung ako po yung tatanungin, kung sakaling bumalik siya, gusto ko po sana magbago siya. Kasi napakasinungaling niya po eh. Okay. Nag-usap na ba kayo na Pipay tuloy na isip ko. Kung ano ang pangalan ng asawa mo. Nag-usap na ba kayong dalawa na babe, mahal, pwede bang ayusin natin to? Pumayag ba siya? Nagbago na rin ba siya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Gusto niya rin bang ayusin? Siya po yung nagsabi, Tita Kim, paghatid ko sa kanya sa Pasig, sa Kanyugan. Paghatid ko doon sa kanya. Sabi ko sa kanya, sabi niya pala sa akin, sabi niya, magsimula tayo, bigyan mo ako ng space yun nga, ma'am. Pero iba eh, pag tumatawag ako, puro pera na lang yung gusto. Pag napadalahan mo na, sa pera ka na, wala na. Para nanibago ko, halos mabaon ako sa utang dito para lang sa kanya. Nakapasok ako ng 5-6 weeks, hindi ko ginagawa talaga yan. Para Yung sa ganon, kanya. Yung siyempre, para sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, isipin mo ba, 610 yung 8 hours mo, papasok ka ng 7, uuwi ka almost 8 na. Sobra-sobra ka sa time. Hindi ka naman nababayaran kasi yung tawag nito, yung niya, pumapasok sa Gmail ko, yung sinisweldo niya. Tapos sabi ko sa kanya, Okay, sige kuya, i-ano na lang natin to, i-cut short na natin to, no? Because we do not have all the time. Pero salamat sa pag-share mo, napaka-open mo talaga, wala ka talagang minis na mga detalye. Maraming salamat. hindi kasi baka Oo. marinig niya yan. At least yung sinabi ko, totoo. At saka para mas maintindihan din namin, 'di ba? So salamat naman sa honesty mo. Alam mo, nakakabilib yung pagmamahal mo, kuya. Parang hindi na ako halos makahanap ng lalaki na ganyan, na matapos gawin yung mga bagay na ganyan na paulit-ulit sa iyo, tatanggapin mo pa rin talaga. Pero alam mo kasi, kuya, ito feeling ko lang to, ang gusto ko sanang mangyari is bigyan mo rin ng kumbaga is rason yung asawa mo para magbago. Kasi kung lagi mo lang siyang tatanggapin, lagi mo lang siyang ibubuka yung iyong kamay para tanggapin siya sa oras na gusto niyang bumalik, paano siya magbabago? 'Di ba? Baka nga kaya hindi nagbabago yung mga tao sa paligid natin kasi tinotolerate natin silang gawin yon by doing nothing. Naiintindihan mo yon? Kapag tinatanggap natin na tinatanggap yung mga nananakit sa atin, natututo silang i-tolerate yon at natututo sila na gawin yun paulit-ulit hanggang sa makasanayan na nila at hindi na talaga sila magbago. In fact, if you want a person na magbago, kinakailangan mo gumawa ng toughest decision. And one of the toughest decision and hardest decision na kinakailangan mo gawin is lumayo sa kanya para maramdaman niya yung kawalan mo at ma-realize niya na mali yung mga ginagawa niya. Kaya siguro paulit-ulit kanyang niloloko kasi paulit-ulit mo rin siyang pinapatawad at tinatanggap. Pero why not? I-try mo rin naman na bigyan ng dignidad at respeto ang iyong sarili. Baka sakaling tumino siya at baka sakaling magbago siya kasi ma-realize niya na mawawala ka sa kanya kapag hindi niya hininto yung mga bagay na hindi dapat. 'Di ba? Can you see my point? Nag-aalala nga ako, mami, kasi lagi siyang na-involved sa may asawa. Baka hindi lang dito marinig yung kwento na yan, baka matulpo na yan eh. First level mo na yung Dear Tito Kim. Second level, Rafi Tulfo na yan. Kasi ayun na nag-aalala, okay na sa akin na hiwalay kami yung mapabuti siya. Ang problema lang, ayun na nanghilig niya sa may mga asawa na.
Okay, yeah. So, yun na nga lang, siguro alam mo kasi kuya, kahit anong gusto nating sabihin yan sa isang tao, ang magkakapag-desisyon pa rin sa buhay niya, siya. Buhay niya yan eh. Kahit asawa mo yan, may sarili yang isip, may sarili yang desisyon. So, yung kung ano man ang ginagawa niya at kung ayaw niya magbago, bahala siya. I-bear niya yung consequences na yon. Ikaw, ano ang gagawin mo? Yan ang tanong ko sa'yo. Ano ang gagawin mo? Patuloy mo na lang tatanggapin paulit-ulit? Mahal na mahal ko po siya pero parang ayoko na talaga. Right. Pagod na ako. Yes. Diba? Papagod na ako sa ginagawa niya. Tama. Ang akin lang, lagi ko pinagdadasal sana maging okay siya. Huwag siya mapahamak. Sa ginagawa Yes. niya kasi matutulpo talaga yan eh. Alam mo, gusto ko yung term mo, mahal ko siya pero pagod na ako. 'Di ba? Tama naman 'yun. Hindi Opo. porke mahal mo ang isang tao, iaabusuin mo na lang ang sarili mong maubos at maupos. Kapag pagod na pagod ka na at naubuso ko na paulit-ulit, may karapatan ka namang lumayo kasi para sa iyong sarili rin 'yan at para sa mga anak mo. 'Di ba? Nakakahiya naman sa mga anak mo, lagi na lang nagluloko ang nanay nila. 'Di ba? Kumbaga, Pinaniniwala niya sa kasinungalingan lahat ng bagay. kumbaga nagtiis ka na kuya, ang dami mo ng pagtitiis na ginawa. Siguro naman, baka itong point na ito ng buhay ninyo na hindi mo na siya tatanggapin ulit, baka mahimas-masa na siya kung ano ba talaga ang dapat niyang piliin. Pero hanggat pinapatawad mo kasi siya at tinatanggap pa ulit-ulit, gagawin niya yan sa'yo paulit-ulit. At paulit-ulit ka rin masasaktan. At paulit-ulit na walang mangyayari sa mga gulong pinapasok ninyo. Siya nga lang yung iniyakan kong babae, mami. Yung sinabihan niya akong hindi niya na daw ako mahal. Huwag ko na daw ipilit. 'Di ba? So kung tunay kang mahal niyan, willing yan magbago para sa iyo. Ako naniniwala ako na mga taong mahal tayo, kayang magbago para sa atin. Kaya tayong respetuhin. Kasi hindi lang yan matter of faithfulness Ibig sabihin, Tita Kim, hindi na magbabago yun kasi sinabi niya hindi niya ako mahal eh. Alam mo kuya, hindi rin natin pwedeng tuldukan na hindi na magbabago ang isang tao eh. Hanggat buhay ang isang tao, pwedeng magbago. Ang akin lang, hindi mo makikita na magbabago siya kapag paulit-ulit mo yan tatanggapin. Naintindihan mo? Pag paulit-ulit mo yan tatanggapin, hindi talaga yan magbabago kasi kakasanayan niya yan eh. Ayan na nga nangyari, nasanay na. 'Di ba? So try mo naman siya na wag tanggapin, wag saluhin sa lahat ng mga pinapasok niyang gulo. Tignan natin kung kayanin niya. Kasi baka yun yung katinoan na kinakailangan para mahimas-masan siya at para malaman niya kung ano at sino talaga ang totoong mahalaga. Gets mo? Diba? Magising na siya, bulag na siya eh. O, alam mo, isa pang bulag, ikaw din. Mm-mm. 'Di ba? Bulag kayong Nagising dalawa. na ako eh. Oh, Kakapanood ko sa video niyon, parang nagising na ako, mami. buti. Buti naman. Masakit. Alam mo, Tita Kim, yung masakit na masarap. Alam mo yun? Correct. Ang sakit-sakit, Diba? pero nasasarapan ako sa katangahan ko. Ay, ganon. Oo, Lagi pero ko siya naalala kung okay ba siya eh. kasi Pero siya nga walang mahal pakialam mo. sa akin. Oo, normal 'yun kasi mahal mo, pero katulad nung sinabi ko kanina sa secret confession, 'di ba? Sinabi ko kanina, hindi dapat puso lang ang sinusunod. Dapat ginagamitan niya ng isip. Kasi kapag puso at puso lang, walang mangyayari sa mga decisions natin in life. We have to progress, we have to grow. That's why we need to use our brain cells. Salamat, Tita Kim. So maraming salamat. Regards na lang kay Pipay at kay Pipoy. maraming salamat. Thank you, Kuya. Grabe, nakakaloka, nakakatakot si Kuya. Baka kung anong masabi. Diyos ko, baka ma-MTRCB tayo. Nakakaloka si Pipoy at si Pipay. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.